Hi po. So sa nakaraang video, alam nyo na, naituro ko na sa inyo kung paano i-analyze yung kabuuan ng first page. Okay, again, ang goal natin doon is to see kung may enough demand yung average na product sa sa Amazon na target mo, kagaya ng target mo. Okay, and kung yung target mo wala dun sa first page, then good. Okay, good for you kasi may chance ka na iangat sila. Okay? And yun nga, syempre gusto nilang maging number 1 sa Amazon. So pwede mong gawing value proposition yun na gusto mo ngayon wala ka sa Amazon na as in the first page. And yung average na product na nasa first page ng Amazon for this search term na kunyari mushroom coffee yung hawak mo pero wala siya doon. So gets 1,200 unit. Pwede kitang ilagay doon. Pag tinulungan kitang ilagay doon, makakabenta ka ng 1,200 units a month. So ngayon naman, titingnan naman natin yung existing competition again sa first page. Para makita kung may space ba yung yung target mo to do better. So let's go doon sa sa screen ko para makita nyo kung ano ibig sabihin. So eto na tayo sa screen ko, and then kung maaalala ninyo, ito nga yung yung parang data kanina na kinolekta ko. So, ang gagawin naman natin ngayon ay titingnan natin yung ratings. Okay? So, yung star rating yung tinutukoy ko. Okay? Nakalimutan ko palang highlight to kanina. Reviews na inano ko. So, bakit natin tinitingnan yung star ratings? Kung nag-shopping na kayo sa Shopee or Lazada, di ba may star rating din? So, lahat yan may star rating, di ba? Tapos, kung 5 stars, ibig sabihin, natuwa yung mga tao. Kung nakakita kayo ng rating na 3 star and below, ibig sabihin, may mga hindi natuwa. So, ang hinahanap natin dito is kamusta yung average rating. Okay, so average rating ng lahat ng ito, dito na tayo mag-rely, hindi ko na imamano-mano. So, 4.2 stars. Ayan, makita yung 4.27, so pwedeng 4.3. Okay, so ibig sabihin, in general, masaya yung mga tao dito sa product na nabibili nila. So, ibig sabihin, pagka yung target mo na brand na mushroom coffee kunyari ay parang nagawa mo ng paraan na ilagay sa harapan ng mga tao, in general parang matutuwa yung mga tao doon at lalo silang bibili pa. So alam mo na pag nilagay kita sa harapan, 1,200 units yung estimate na sales mo, at matutuwa yung mga tao doon sa product mo kasi ibig sabihin gusto sila talaga ng mga tao. Okay, yun lang naman. Titignan mo lang, i-gauge mo lang based doon sa average ratings kung kung gusto ba to ng mga taong to. Kasi kung nakita mo na yung average ratings 3 and below, ibig sabihin, itong mga tao, pwedeng likely na naghanap lang sila ng mushroom coffee para lang tikman, tapos hindi na sila natuwa, tapos hindi na sila babalik. Kasi nga, di ba, ni-rating lang nila ng mababa, hindi sila natuwa. Parang it's a curiosity, or maybe trending yung product. Okay, trending siya nung time na yon. Pero, nung natikman na nila, sinubukan na nila, hindi sila natuwa. So, in general, okay naman to. So, 4.227. So, 4.3. Pwede natin i-round off. Ngayon, aside from that, okay, gusto ko rin na tignan ninyo kung merong nag-i-stand out in terms of ratings. Kunyari, merong someone. Kunyari, ito 4.2, 4.3. Diba? So, ibig sabihin, in general, masaya yung mga tao. Pero meron bang product dito na nagra-rank ng mataas na nandiyan sa first page na hindi natutuwa yung mga tao? Yun ang next natin hanapin. So, tingnan natin dito kung may 3.9, medyo mababa, pero okay pa rin. Closer na natin. 5, so masaya sila dyan. 3.7, Uy, okay. May 2.9. May 2.9. Ano to? Ayan, may 2.9. So, itong bagay na to, nasa first page siya. Ang BSR niya ay 497, pero hindi natutuwa yung mga tao. So, tignan natin. Silipin natin tong product na to. Teka lang, alin siya dito? Check natin ano yung ASIN nito. So YJJT. Hanapin natin ha. YJJT. Nasaan siya rito? Rise. Ayun, ito ba 'to? YJJT tapos uy, 3 stars nga. So for some reason mabenta to pero hindi natutuwa yung mga tao dito. So tingnan natin kung bakit ano kaya yung meron. So, titignan na natin kung ano yung nirereklamo ng mga tao dito. Bakit 3 stars? There has to be some reason. So, titignan natin ngayon yung review. Tingnan natin. Uy, ang daming, grabe ang daming hindi masaya. Tingnan natin yung mga 1 star. So, yan, okay na. At clinic na natin yung mga 1 star reviews. Andito tayo. So, ano yung gusto nila? Horrible, smells awful. Okay. So, pag nakita nyo na it smells awful, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin,
may hindi masaya na mabaho siya. So, smells awful. Okay? So, hopefully, yung hawak mo na product ay hindi mabaho. So, kailangan mo i-note yan na ano yung mga reklamo nila. Okay? So, not the same quality at the first. I bought first year ago, say, bitterness. None of the creamy goodness. So, bitter, not creamy. So, bitter, not creamy. Okay? So, looks like the second batch. Baka mahalaga to. So, baka nagpalit sila ng supplier. Tingnan natin. Smelled like dirty feet. So, mabaho pa rin. Okay? Nagbago yung lasa. So, yan. Diba? Iba naman to. Presyo. Yung first order ay great. Yung second was nasty. So, yun nga. Baka yung second batch, probably change suppliers to. Palagi ko nagbago sila ng supplier. Baka nag-cut sila ng cost. Switch suppliers, parang ganyan, or switch to lesser quality, parang ganyan. Yun yung ginawa nila dito. Bag comes with little in it. Taste once the mushroom offie doesn't mix well with hot water. Walang health benefits. Okay lang yan, never mind. Smells like vomit. So mabaho. Okay, smells like vomit in a cup. So yan. So, ano yung main na reklamong nakita niya? Smells awful. So, hopefully, yung target niyo na product ay hindi mabaho. And pwede niyo i-communicate sa kanila yun mamaya sa brand health report niyo. So, nakita na natin. So, i-organize na natin yung information na alam natin so far. So, the average product in the first page sells 1,200 units per month. 12,000 pala yan. Tapos, next natin ay average rating is 4.3 kasi 4.27, di ba? In the first page. So, iniipon ko na yung mga data yan. Okay? Tapos, major complaint in one major competitor is that it smells awful. Tapos siguro magandang i-note na natin tong link nito, yung ASIN niya. Para mamaya mabisita natin yung product na yan. Okay? Mamaya it will come together pag gumawa na tayo ng brand health report. Okay? So paste. Okay? Smells awful. Okay, so na-note na natin yan. So nakita na natin yung major complaint, di ba? Ngayon, kung anong gagawin ko, kunyari wala akong nakitang major complaint dito. Di wala. Okay lang. Diba? Ibig sabihin, parang in general, masaya yung mga tao dyan. Wala na kayong kailangan masyadong tignan. Pero kung gusto nyo pa rin, tignan nyo pa rin kung meron kayong makita mga negative complaint. Pero kasi kung nakita nyo ganyan na masaya na sila, parang medyo okay na. Overall, yung industry is good. Okay? So, yun lang naman. Yun yung ating ratings analysis. Yun yung ating quality analysis. Okay? And then, sa next video, so may titingnan pa tayo iba. Okay? So, lumalapit na tayo sa private label. So, yan. Maraming salamat po and I'll see you next video. Bye.